Magandang gabi po. Samahan ninyo akong pagnilayan ang huling 7 salita sa kakaibang paraan. Sa unang huling salita ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi lamang tayo tinatawag sa radikal na pagpapatawad, kundi hinahamon din tayong tignan ang pagpapatawad sa isang kakaibang liwanag. Sa halip na magpatuon lamang sa kabaitan ni Jesus, ating pagdilayan ang politika ng pagpapatawad. Sa panahon ni Jesus, ang pagpapapako sa krus ay isang pampublikong pagpapakita ng kapangyarihan ng Estado. Ang mga otoridad, Romano man o Hudyo, ay hindi lamang nagpaparusa kay Jesus, sila ay nagpapadala ng mensahe. Sa kontekstong ito, ang pagpapatawad ni Jesus ay subversibo. Hinuhubaran nito ng karahasan, ng kapangyarihan at nagpapakita ng ibang paraan, ang paraan ng pag-ibig. Ang pagpapatawad bilang paglaban. Maaaring isipin natin ang pagpapatawad bilang isang pasibo na halagahan. Ngunit sa mga salita ni Jesus, ito ay isang aktibong paglaban sa pamamagitan ng hindi paggamit, sa pamamagitan ng paghingi ng awa para sa kanyang mga nagpahirap. Binabali ni Jesus ang siklo ng karahasan. Nag-aalok siya ng landas tungo sa tunay na hustisya na hindi nakabatay sa pagpaparusa kundi sa pagbabago. Ang radikal na inklusyon. Ang pagpapatawad ni Jesus ay hindi limitado lamang sa mga inosente o sa mga nagsisisi. Kabilang dito ang mga direktang responsable sa kanyang kamatayan. Ipinapakita nito ang radikal na inklusyon ng pag-ibig ng Diyos na umaabot sa mga hindi karapat-dapat, sa mga kaaway. Hinahamon tayo nito na tanungin, sino ang tinatakwil natin? Sino ang itinuturing nating hindi mapapatawad? Ang pagpapatawad bilang hamon sa kasalukuyang estado. Ang pagpapatawad ni Jesus ay hindi lamang isang personal na kilos. Ito ay isang panawagan sa isang bagong lipunan sa pamagitan ng pagpapakita ng posibilidad ng pagpapatawad sa gitna ng kawalan ng katarungan. Hinahamon niya ang mga pundasyon ng isang mundo na nakabatay sa kapangyarihan at dominasyon. Inaalok niya ang pangitain ng isang komunidad kung saan ang pagpapatawad ay hindi lamang isang opsyon, kundi isang paraan ng pamumuhay. Ang mga hamon, paano natin isasabuhay ang pagpapatawad ni Jesus sa mga sitwasyon kung saan ang kawalan ng katarungan ay tila napakalaki? Maaari bang maging kasangkapan ang pagpapatawad sa pagbabago ng mga sistemang panlipunan at pampolitika? Paano natin uhubugin ang isang kultura kung saan ang pagpapatawad ay nakikita bilang isang lakas at hindi bilang isang kahinaan? Bilang paanyaya, sa pagninilay sa mga kakaibang aspeto ng pagpapatawad ni Jesus, inaanyayahan tayo na lampasan ang mga karaniwang pag-unawa at tuklasin ang radikal na potensyal nito na baguhin hindi lamang ang ating mga sarili, kundi ang ating mundo. Sa ikalawang huling salita ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Hindi lamang tayo binibigyan ng katiyakan ng kaligtasan, kundi hinahamon din tayong pagnilayan ang radikal na likas na pag-asa at ang posibilidad ng pagbabago sa hindi inaasahang mga lugar. Sa halip na magtuon lamang sa awa ni Jesus, ating pagnilayan ang politika ng pagkamatay. Ang mga lalaking ipinako kasama ni Jesus ay hindi lamang mga kriminal. Sila ay mga rebelde laban sa estado ng Roma. Sila ay mga mapanganib na tao. Sa kontekstong ito, ang pangako ni Jesus sa isa sa kanila ay subversibo.
Nagpapahiwatig ito na ang kaharian ng Diyos ay hindi nakatali sa mga hangganan ng makalupang kapangyarihan at lumalampas sa inaasahang mga kategorya ng mabuti at masama. Ang pag-asa sa mga walang pag-asa. Ang kriminal na nakipag-usap kay Jesus ay walang anumang maiaalok. Wala siyang magandang nakaraan. Walang pagkakataong gumawa ng mabuti sa inaharap. Gayunpaman, nakita ni Jesus ang kanyang potensyal para sa pagbabago. Ipinapakita nito na ang pag-asa ng Diyos ay hindi nakalaan para sa mga karapat-dapat, kundi para sa lahat. Kahit na sa tila mga walang pag-asa. Ang panahon ng kaligtasan. Sinabi ni Jesus, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Hindi niya sinabi balang araw o kung magbabago ka. Ang kaligtasan ay inaalok sa kasalukuyan, sa gitna mismo ng pagdurusa at kamatayan. Hinahamon tayo nito na tanungin, tinatanggap ba natin ang biyaya ng Diyos sa kasalukuyan o patuloy nating ipinagpapaliban ito sa isang hindi tiyak na hinaharap? Ang paraiso bilang pagbabago. Ang paraiso ay madalas na iniisip bilang isang lugar na malayo sa ating makalupang realidad. Ngunit sa mga salita ni Jesus, ito ay mas katulad ng isang radikal na pagbabago ng relasyon. Ang kriminal ay hindi lamang pumapasok sa isang lugar, siya ay pumapasok sa isang relasyon ng malapit na presensya sa Diyos. Pinahamon tayo nito na pagnilayan, paano natin maunawaan ang kaligtasan hindi lamang bilang isang destinasyon, kundi bilang isang dinamiko at nagbabagong relasyon. Para sa ating mga hamon, paano natin maiaalok ang pag-asa sa mga tila wala ng pag-asa sa ating lipunan? Paano natin maunawaan ang kaligtasan sa mga konteksto ng kawalan ng katarungan at paniniil? Paano natin sasabuhay ang pag-asa bilang isang pwersa na nagpapabago sa kasalukuyan? At bilang paanyaya, sa pagninilay sa mga kaibang aspeto ng pangako ni Jesus sa kriminal, inaanyayahan tayo na palawakin ang ating pag-unawa sa kaligtasan, pag-asa, at ang radikal na posibilidad ng pagbabago, kahit na sa mga hindi inaasahang lugar. Sa ikatlong huling salita ni Jesus, babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Hindi lamang tayo binibigyan ng isang tagubilin tungkol sa pangangalaga, kundi hinahamon din tayong pagnilayan ang radikal na muling pagpapakahulugan ng pamilya at pamayanan. Sa halip na magtuon lamang ng pagmamahal o sa pagmamahal ni Jesus kay Maria, ating pagnilayan ang politika ng pamilya. Sa panahon ni Jesus, ang pamilya ay isang pangunahing institusyon, isang lugar ng pagkakakilanlan, seguridad at pamana. Sa pag-aatas kay Maria at Juan na maging ina at anak sa isa't isa, muling binubuo ni Jesus ang ideya ng pamilya batay sa pananampalataya at pag-ibig, hindi lamang sa dugo. Ito ay isang subversibong kilos na nagpapahiwatig na ang kaharian ng Diyos ay lumalampas sa mga tradisyonal na hangganan. Ang paglikha ng pamayanan. Hindi lamang lumilikha si Jesus ng isang bagong ugnayan, lumilikha siya ng isang pamayanan. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para kina Maria at Juan, kundi para sa lahat ng mga naniniwala. Sila ay tinatawag upang maging isang bagong uri ng pamilya na nakaugat sa kanilang karaniwang katapatan kay Jesus. Hinahamon tayo nito na tanungin, ano ang bubuo sa ating pamayanan? Nakaugat ba ito sa isang eksklusibong mga kategorya? O tinatanggap natin ang lahat na tinatawag ng Diyos?
ang ina ng lahat. Sa krus, si Maria ay hindi lamang ina ni Jesus. Siya ay binibigyan ng papel na maging ina ng lahat ng mga disipulo, ang ina ng simbahan. Ito ay isang napakalaking pagbabago. Ito ay nagpapahiwatig na ang pamayanan ng pananampalataya ay isinilang sa pagdurusa at pag-aalala at pinamumunuan ng isang babae na nagkatawang tao sa parehong lakas at kahinaan. Hinahamon tayo nito na pagnilayan. Paano natin hubugin ang mga istruktura ng otoridad at pangangalaga sa ating mga pamayanan? Ang hinaharap ng pamilya. Ang mga salita ni Jesus ay hindi lamang para sa kasalukuyan. Naglalaman nito ng pangitain para sa hinaharap. Hinuhulaan nila ang paglikha ng isang pamayanan ng mga mananampalataya na lalampas sa mga henerasyon at hangganan na nagkakaisa sa pamagitan ng kanilang karaniwang pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa. Hinahamon tayo nito na pagnilayan anong uri ng pamilya ang tinatawag tayong likhain. Paano natin sasabuhay ang pangitayang ito sa ating mundo ngayon? At sa mga hamon, paano natin sasabuhay ang muling pagpapakahulugan ni Jesus sa pamilya, sa ating mga personal na relasyon at sa ating pamayanan? Paano natin uhubugin ang mga pamayanan na nagbibigay ng tunay na pangangalaga at pagmamahal sa lahat ng kanilang mga miyembro? Paano natin isasama ang papel ng kababaihan sa pamumuno at pangangalaga sa ating mga pamayanan ng pananampalataya? At bilang paanyaya, sa pagninilay ng mga kakaibang aspeto ng mga salita ni Jesus kay Maria at kay Juan, inaanyayahan tayo na palawakin ang ating pag-unawa sa pamilya, pamayanan at ang radikal na posibilidad ng pag-ibig na nagbubuklod sa atin sa mga bago at hindi inaasahang paraan. Sa ika-4 na huling salita ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi lamang tayo nakakita ng pagpapahayag ng paghihirap, kundi hinahamon din tayong pagnilayan ang radikal na pagkilos ng Diyos at ang misteryo ng pagdurusa. Sa halip na magtuon lamang ng pansin sa pag-aabandonda kay Jesus, ating pagnilayan ang paghihirap ng Diyos. Ang salitang ito ay nakakagulat. Ipinapahiwatig nito na kahit Jesus na anak ng Diyos ay nakaranas ng pakiramdam ng pag-iisa at pagkaputol mula sa Ama. Hindi lamang ito tungkol sa paghihirap ni Jesus bilang tao, kundi pati na rin sa isang misteryosong antas ang paghihirap ng Diyos mismo. Paano natin maunawaan ito? Hinahamon tayo nito na pagnilayan ng ideya ng Diyos na nakibahagi sa ating pagdurusa sa halip na manatiling malayo at hindi naapektuhan. Ang puso ng kadiliman. Ang salitang ito ay bumaba sa kailaliman ng pag-iral ng tao. Dinadala tayo nito sa mga lugar kung saan nararanasan natin ang matinding pag-aalinlangan, kawalan ng pag-asa, at tila kawalan ng kahulugan. Sa mga sandaling ito, maaring madama natin na pinabayaan tayo ng Diyos. Ngunit, sa halip na bigyang kahulugan ito bilang tanda ng pagtalikod ng Diyos, inaanyayahan tayo nito na makita ito bilang isang radikal na pakikiisa. Ang kapangyarihan ng panalangin. Kahit sa kanyang paghihirap, nananalangin si Jesus. Hindi siya nananatiling tahimik sa kanyang sakit, ngunit sumigaw sa Diyos. Ipinapakita nito na kahit sa ating pinakamadilim na sandali, maaari tayong manalangin. Maaaring hindi natin maramdaman na nakikinig ang Diyos. Ngunit ang mismong kilos ng paglapit sa Kanya ay isang pagpapahayag ng pananampalataya. Ang pagkamatay ng Diyos. Sa krus,
Hindi lamang namatay si Jesus sa isang napakalalim na kahulugan. Naranasan din ng Diyos ang isang uri ng kamatayan. Ang paghihiwalay na ito sa pagitan ng Ama at ng Anak ay sumasalamin sa radikal na kahinaan ng Diyos. Ang kanyang pagpayag na ganap na makisama sa ating paghihirap at maging sa ating kamatayan. Ito ay isang pag-ibig na napakalalim na halos hindi natin mauunawaan. Ang mga hamon, paano natin maunawaan ang paghihirap ng Diyos? Ano ang pinapahiwatig nito tungkol sa kanyang kalikasan at kanyang kaugnayan sa atin? Paano natin naharapin ang mga panahon ng matinding pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa sa ating sariling buhay? Maaari ba nating makita ang Diyos doon? Ano ang itinuturo nito sa atin ng salitang ito tungkol sa kapangyarihan ng panalangin kahit na sa gitna ng ating paghihirap? Paano binabago ng krus ang ating pag-unawa sa Diyos? Tinatawag ba tayo nito na muling isipin ang ating mga theological na kategorya? Sa pagninilay sa mga nakakagulat na aspeto na salita ni Jesus ng pagkapabayaan, inaanyayahan tayo na harapin ang misteryo ng pagdurusa, tuklasin ang radikal na pakikisa ng Diyos at lumago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga tanong. Sa ikalimang huling salita ni Jesus, nauuhaw ako. Hindi lamang tayo nakakita ng pagpapahayag ng pisikal na paghihirap, kundi hinahamon din tayong pagnilayan ang matinding pagkauhaw ng Diyos at ang radikal na pakikisa ng Diyos sa ating pagkauhaw. Sa halip na magtuon lamang sa pagkauhaw ni Jesus, ating pagnilayan ang pagkauhaw ng Diyos. Ang salitang ito ay nakakagulat. Ipinapahiwatig nito na kahit si Jesus, na anak ng Diyos, ay nakaranas ng matinding pisikal na pangangailangan. Hindi lamang ito tungkol sa paghihirap ni Jesus bilang tao, kundi pati na rin sa isang misteryosong antas, ang pagkauhaw ng Diyos mismo. Paano natin maunawaan ito? Hinahamon tayo nito na pagnilayan ang idea ng Diyos na nakibahagi sa ating mga limitasyon, sa halip na manatiling malayo at hindi naapektuhan. Ang uhaw para sa katarungan. Ang pagkauhaw ni Jesus ay maaaring unawain hindi lamang bilang isang pisikal na uhaw, kundi pati na rin bilang isang matinding uhaw para sa katarungan at katwiran. Sa krus, naranasan ni Jesus ang sukdulang kawalan ng katarungan, ang bigat ng kasalanan ng mundo. Ang kanyang pagkauhaw ay sumasalamin sa uhaw ng Diyos para sa isang bagong mundo kung saan mananaig ang katarungan. Pakikiisa sa mga nauuhaw. Sa pagsabi ng nauuhaw ako, nakikiisa si Jesus sa lahat ng mga nauuhaw sa pisikal at espiritual. Nakikiisa siya sa mga naghihirap dahil sa kakulangan ng tubig, sa mga naghahanap ng katotohanan, sa mga nananabik sa pag-ibig at kahulugan. Sa krus, si Jesus ay naging sagisag ng lahat na mga inuuhaw sa mundo. Ang biyaya ng pagkauhaw. Sa halip na makita ang pagkauhaw bilang isang tanda ng kahinaan, maaari natin itong makita bilang isang paanyaya. Ang pagkauhaw ni Jesus ay nagpapaalala sa atin ng ating sariling mga pangangailangan at nagbubukas sa atin sa biyaya ng Diyos. Ito ay isang pag-amin ng ating pagiging mahina at isang pagkilala na kailangan natin ng Diyos upang mapawi ang ating uhaw. Ang mga hamon, paano natin maunawaan ang pagkauhaw ng Diyos?
Ano ang ipinapahiwatig nito tungkol sa kanyang kalikasan at kanyang kaugnayan sa atin? Paano natin maiuugnay ang pagkauhaw ni Jesus sa uhaw para sa katarungan sa ating mundo ngayon? Paano tayo tinatawag upang tumugon sa uhaw na ito? Sino ang mga nauuhaw sa ating paligid? Paano natin sila mapaglilingkuran at maiaalok sa kanila ang tubig ng buhay? Paano natin tatanggapin ang ating sariling pagkauhaw bilang isang paanyaya sa biyaya ng Diyos? Paano natin nahayaan ang ating mga pangangailangan na maging daan upang lumalim ang ating kaugnayan sa Kanya? Sa pagninilay sa nakakagulat na aspeto ng uhaw ni Jesus, inaanyayahan tayo na harapin ang matinding pangangailangan ng Diyos at ng ating mundo at tuklasin ang radikal na pakikisa at biyaya na matatagpuan sa ating sariling pagkauhaw. Sa ika-6 na huling salita ni Jesus, natapos na. Hindi lamang tayo nakakita ng deklarasyon at pagkukumpleto, kundi hinahamon din tayong pagnilayan ang radikal na pagkukumpleto ng Diyos at ang subversibong likas ng tagumpay. Sa halip na magtuon lamang sa pagtatapos ng paghihirap ni Jesus, ating pagnilayan ang pagkukumpleto ng Diyos. Ang salitang ito ay nakakagulat. Ipinapahiwatig nito sa krus, hindi lamang natapos ang paghihirap ni Jesus, kundi nakamit din ng Diyos ang isang bagay. Ngunit, ano ang nakamit ng Diyos? Hindi lamang ito ang pagdubos ng sangkatauhan, kundi pati na rin ang pagpapahayag ng radikal na pag-ibig at katapatan ng Diyos sa isang mundo na puno ng kasalanan at pagdurusa. Tagumpay sa pagkatalo. Sa paningin ng mundo, ang krus ay isang simbolo ng pagkatalo. Si Jesus, ang inaasahang Mesiyas, ay ipinako sa krus tulad ng isang kriminal. Ngunit, sa mga salita ni Jesus, nakikita natin na ang tagumpay ng Diyos ay nakamit sa pamamagitan ng pagkatalo. Sa pamamagitan ng pagdanas ng suktulang kahinaan, nilupig ni Jesus ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Ang subversibong kaharian. Ang pagkumpleto ni Jesus ay hindi lamang nagtatag ng isang makapangyarihang kaharian sa mundo. Sa halip, nagtatag siya ng isang subversibong kaharian na nakabatay sa pag-ibig, pagpapatawad, at paglilingkod. Ito ay isang kaharian na bumabaliktad sa mga halagahan ng mundo at umahamon sa atin na muling isipin ang ating pag-unawa sa kapangyarihan at tagumpay. Ang patuloy na pagkumpleto. Ang mga salita ni Jesus ay hindi lamang tumutukoy sa isang nakaraan na pangyayari. Nagpapahiwatig din ito ng isang patuloy na proseso. Ang pagkumpleto ng Diyos ay hindi isang one-time na pangyayari, kundi isang dinamikong katotohanan na patuloy na nagbubukas sa ating mundo. Tinatawagan tayo na makibahagi sa pagkukumpletong ito sa pamagitan ng pagsasabuhay ng mga halaga at halagahan ng kaharian ni Jesus. Ang mga hamon. Paano natin maunawaan ang pagkukumpleto ng Diyos sa krus? Ano ang pinapahiwatig nito tungkol sa kanyang kalikasan at sa kanyang plano para sa mundo? Paano inahamon ng tagumpay ni Jesus sa krus ang ating pag-unawa sa tagumpay sa ating sariling buhay? Hinahanap ba natin ang tagumpay sa parehong paraan tulad ng mundo? O tinatawag tayo sa ibang bagay? Paano natin sinasabuhay ang mga halaga ng subversibong kaharian ni Jesus sa ating mga relasyon, ating mga komunidad, at ating lipunan? Paano tayo tinawag upang makibahagi sa patuloy na pagkumpleto ng Diyos sa mundo sa kasalukuyan? Ano ang ibig sabihin nito na maging mga ahente ng pag-asa at
pagbabago. Sa pagdinilay sa nakakagulat na aspeto ng mga salita ni Jesus na natapos na, inaanyayahan tayo na harapin ang radikal na pagkumpleto ng Diyos, tuklasin ang subversibong likas na tunay na tagumpay at tumugon sa panawagan na makibahagi sa patuloy na pagkukumpleto ng Diyos sa ating mundo. Sa ikapitong huling salita ni Jesus, Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Hindi lamang tayo nakakita ng deklarasyon ng pagsuko, kundi hinahamon din tayong pagnilayan ang radikal na pananampalataya sa Diyos at ang subversibong likas na pag-asa sa kamatayan. Sa halip na magtuon lamang sa pagtanggap sa kamatayan ni Jesus, ating pagnilayan ang puso ng Diyos sa kamatayan. Ang salitang ito'y nakakagulat. Ipinapahiwatig nito na kahit si Jesus na anak ng Diyos ay nakaranas ng matinding kawalan ng katiyakan at kainaan sa harap ng kamatayan. Hindi lamang ito tungkol sa pagtanggap ni Jesus sa kanyang sariling pagtatapos, kundi pati na rin sa isang misteryosong antas, ang pagbubukas ng Diyos sa sakit ng kamatayan. Paano natin maunawaan ito? Hinahamon tayo nito na pagnilayan ang ideya ng Diyos na nakikibahagi hindi lamang sa ating pagdurusa, kundi pati na rin sa ating pagiging mortal. Radikal na pananampalataya. Sa mga salita ni Jesus, nakikita natin ang isang radikal na pagkilos ng pananampalataya. Sa halip na labanan ng kamatayan o magpumilit na kontrolin ang kanyang kapalaran, buong puso siyang sumuko sa Diyos Ama. Ito ay isang pananampalataya na hindi nakabatay sa katiyakan kung ano ang susunod, kundi sa tiwala sa karakter at pag-ibig ng Diyos. Kamatayan bilang kapanganakan. Sa konteksto ng Kristiyano, ang kamatayan ay hindi lamang isang pagtatapos, kundi isang kapanganakan sa buhay na walang hanggan. Ang mga salita ni Jesus ay nagpapahiwatig na ang kanyang kamatayan ay isang paglalakbay pabalik sa Ama, isang pagbabalik sa kanyang tunay na tahanan. Hinahamon tayo nito na muling isipin ang ating pag-unawa sa kamatayan, hindi bilang isang trahedya, kundi isang pagdaraanan. Subversibong pag-asa. Sa isang mundo na madalas na natatakot sa kamatayan at sinusubukang itago ito, ang mga salita ni Jesus ay nag-aalok ng isang subversibong pag-asa. Nagpapahayag sila na ang kamatayan ay walang kapangyarihang magwakas sa pag-ibig o sa kaugnayan. Sa halip, sa mga kamay ng Diyos, ang kamatayan ay nagiging isang daan tungo sa isang mas malalim na katotohanan. Ang mga hamon, paano natin maunawaan ang pakikibahagi ng Diyos sa ating pagiging mortal? Ano ang pinapahiwatig nito tungkol sa kanyang pag-ibig at kanyang pakikisa sa atin? Paano inahamon ng pananampalataya ni Jesus ang ating sariling pananampalataya sa harap ng kawalan, ng katiyakan at kahinaan? Tinatawag ba tayo na sumuko ng mas radikal sa Diyos? Paano natin muling mapag-iisipan ang ating pag-unawa sa kamatayan? Maaari ba nating makita ito hindi lamang bilang isang pagtatapos, kundi bilang isang kapanganakan? Paano natin sasabuhay ang subversibong pag-asa ni Jesus sa ating sariling buhay at sa ating mga komunidad? Paano tayo maaaring maging mga saksi sa pag-asang ito sa isang mundo na natatakot sa kamatayan? Sa pagninilay sa nakakagulat na aspeto ng mga salita ni Jesus ng pagsuko, inaanyayahan tayo na harapin ang ating sariling mga takot at kawalan ng katiyakan. Tuklasin ang radikal na pananampalataya at yakapin
ang subversibong pag-asa na matatagpuan sa mga kamay ng isang mapagmahal na ama. Marami pong salamat at nawa ay patuloy tayong patnubayan ng ating dakilang lumikha sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya. Magandang gabi po sa ating lahat at purihin natin ang ating Diyos.